Maari na akong makalakad muli. Si Alessandro Rossi, ang bilyonaryo ng Roma, isang lalaking hinatulan na habambuhay na nakatali sa wheelchair dahil sa avascular necrosis sa kanyang balakang. Isang pasyenteng sinukuan na ng lahat ng pinakamahuhusay na doktor sa Europa. Ngunit isang araw, isang 23 taong gulang na Pilipinang estudyante ang dumating. Dala lamang niya ang isang lumang kuwaderno na pamana ng kanyang lolo at isang kinakalawang na set ng karayom. Ano kaya ang mga kaganapang magbubukas? Ang umaga sa Roma ay laging may kakaibang ganda. Ganoon din sa araw na iyon, kung saan ang ginintuang sikat ng araw ay dumadaloy sa mga batong haligi ng Colosseum. Ngunit sa VIP ward, room 302 ng Rome International Hospital, ang silid ay nananatiling malamig, na tila hindi abot ng liwanag. Nandito ka na naman pala, Clara. Mahinang sabi ni Alessandro. Ang lalaking ito, nasa kalagitnaan ng kanyang ika-60 dekada, ay dating isang higante na kumokontrol sa industriya ng alak at fashion sa Italia. Ngayon, nakagapos na lamang siya sa kama, nakatitig sa kisame. Kamusta po ang pakiramdam ninyo ngayon? Maingat na tanong ni Clara. Isang 23 taong gulang na Pilipinang exchange student, nag-aaral ng medisina sa Roma at nagboboluntaryo sa ospital. Isang ordinaryong dalaga. Anong kamusta? Nabubuhay na lang dahil hindi pa mamatay, sagot ni Alessandro, bakas sa kanyang boses ang pagkasuko. Avascular necrosis sa balakang, isang sakit kung saan humihinto ang daloy ng dugo patungo sa buto na nagiging sanhi ng pagkabulok nito. 3 buwan na ang nakalipas mula nang masabihan siyang imposibleng operahan. Nanikip ang dibdib ni Clara. Naalala niya ang kanyang lolo, isang albularyo sa isang maliit na bayan sa Laguna. Laging sinasabi ng kanyang lolo, Clara, apo, kapag maayos ang daloy ng dugo at lakas sa katawan ng tao, walang sakit na hindi kayang pagalingin. Noon, para lang itong isang kuwentong bayan sa kanya. Ngunit ngayon, sa taong 2025, sa gitna ng Roma, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang mga salitang iyon. Biglang bumukas ng malakas ang pinto. Ikaw na naman? Pumasok si Professor Luigi Conti, ang pinakamahusay na neurosurgeon sa Universidad ng Roma. Ang 60 anyos na doktor na may buhok na pilak ay kumunot ang noo nang makita si Clara. Nakikipag-usap lang po ako sa pasyente. Nakikipag-usap? Ang pagbibigay ba ng huwad na pag-asa ay tinatawag na pakikipag-usap? Matulis ang boses ng propesor. Napayuko si Clara. Gusto ko lang po. Makinig ka, binibini. Pasyente ko siya. Isang baguhan na tulad mo ay walang karapatang. Luigi, tama na. Sumingit si Alessandro. Nandito ang batang ito para aluin ako. Hindi tulad mo na puro kawalan ng pag-asa ang dala, na mula ang mukha ng propesor. Kawalan ng pag-asa? Sinasabi ko lang ang katotohanang medikal. Ang iyong balakang ay nabubulok na. Alam ko, araw-araw ko, yang naririnig. Isang katahimikan ang namayani. Isang mabigat na katahimikan. Tiningnan ni Clara ang dalawa ng salitan at nagpasya siya. Hindi na siya maaaring manahimik na lang. Nang panasi ang sikata, Profesor, maaari po ba akong magtanong ng isa? Tinaas ni Conti ang kanyang kilay. Ano yon? Wala na po bang ibang paraan? Bukod sa Western medicine. Ha? Iyan na naman ba ang kwento mo? Tungkol sa tradisyonal na panggagamot ng mga taga-silangan? Humalakhak ang propesor. Ang ilang karayom ay magpapagaling sa nabubulok na buto. Kahit noong panahon ng imperyo ng Roma, 2,000 taon na ang nakalipas, wala nang ganyang pamahiin. Namula ang mukha ni Clara. Hindi po ito pamahiin. Ang tradisyonal na panggagamot. Tama na! Itinaas ng propesor ang kanyang kamay para pigilan siyang magsalita. Ano ang karapatan mo para gawin ito rito? May lisensya ka ba bilang doktor? Estudyante pa lang po ako. Pero
Kung estudyante ka, mag-aral ka na lang. Nagsimulang mamasa ang mga mata ni Clara, ngunit pinigilan niya ito. Noon, nagsalita si Alessandro. Luigi, lumabas ka na. Alessandro, pagod. Ako. Gusto kong mapag-isa. Bumuntong hininga si Conti at lumabas. Pagkasara ng pinto, tiningnan ni Alessandro si Clara, paumanhin. Ganyan talaga ang ugali ng kaibigan kong yon. Ayos lang po. Pero, Clara, naniniwala ka ba talagang kayang pagalingin ng mga karayom ang buto? Nag-alinlangan sandali si Clara. At sumagot siya. Nagawa po ito ng lolo ko. Ano? Ang lolo mo? Opo. Isa po siyang albularyo sa probinsya at may napagaling na siyang pasyenteng katulad ninyo. Nagbago ang tingin ni Alessandro. Totoo ba yan? Tumango si Clara. Ang tawag po dito ay herbal injection therapy. Mga katas ng lason ng bubuyog o placenta ay ituturok sa mga pressure points at sasabayan ng pag-inom ng mga halamang gamot. Sandali. Sinubukang bumangon ni Alessandro, ngunit hindi sumunod ang kanyang mga binti. Lintik! Sinuntok niya ang kama. Gusto kong makalakad muli. Gusto kong maglakad sa mga batong kalsada ng Roma gamit ang sarili kong mga paa. Nasaktan ang puso ni Clara. Sa sandaling iyon, may naputol sa loob niya. Hindi na siya maaaring mag-alinlangan pa. Ako na po ang gagawa. Ano? Ang acupuncture therapy? Ako na po ang gagawa. Nanlaki ang mga mata ni Alessandro. Seryoso ka? Opo. Pero hinding-hindi po papayag ang propesor o ang ospital. Ako na ang bahala dyan. Nag-alab ang mga mata ni Alessandro. Ako ang nagpagawa ng wing na ito gamit ang pera ko. Walang dahilan para hindi ko makuha ang gusto ko. Huminga ng malalim si Clara. Kung ganoon po, bigyan ninyo ako ng ilang araw para maghanda. Sige. Pero Clara, po? Paano kung mabigo ka? Nakasalalay dito ang kinabukasan ko. Natahimik sandali si Clara. Ang sikat ng hapon sa Roma ay pahilis na pumasok sa bintana. Muli niyang narinig ang boses ng kanyang lolo. Ang paggagamot ay nasa puso. Kung taus-puso mong gustong pagalingin ang pasyente, magbubukas ang daan. Tiningnan ni Clara si Alessandro ng diretso. Hindi ko po iisipin ang kabiguan. Hanggang sa makalakad kayo muli. Sa unang pagkakataon, ngumiti si Alessandro. Ang unang ngiti niya sa loob ng 3 buwan. Mukhang gagawa ka ng himala sa Roma, ano? Hindi po ito himala, matatag na sabi ni Clara. Ito po ay agham. Isang agham na hindi pa natin lubos na nauunawaan. May narinig na mga yapak sa pasilyo sa labas ng silid. Isang bagyo ang paparating. Ngunit hindi natakot si Clara dahil laging sinasabi ng kanyang lolo, "Huwag kang matakot. Kung naniniwala kang tama ka, ituloy mo kahit buong mundo pa ang tumutol." Ang araw ay lumulubog na sa Roma at isang bagong laban ang malapit ng magsimula. Kinabukasan, 5 ng umaga, tumatakbo si Clara sa makikitid na eskinita ng Roma. Halos kapusin siya ng hininga. 30 minuto mula sa kanyang dormitoryo hanggang sa ospital. 1 oras siyang mas maagang umalis kaysa dati. Nasa loob ng kanyang bag ang set ng karayom na pamana ng kanyang lolo. Isang kinakalawang na kahong metal. Sa panlabas na anyo, mukha itong walang halaga, ngunit para kay Clara, ito ay isang kayamanan. Lolo, kaya ko po kaya ito? Bulong niya sa sarili. Noong 2002, ang kanyang lolo ay may maliit na klinika sa isang bayan sa Laguna. 10 taong gulang pa lamang si Clara noon. Clara, apo, halika rito. Naalala niya ang araw na tinawag siya ng kanyang lolo. Sa likod ng klinika, kung saan matapang ang amoy ng mga pinatuyong halamang gamot. Hindi makalakad ang pasyenteng ito. Sinukuan na raw siya ng mga doktor. Ang lalaking nasa wheelchair ay puno ng desperasyon ng mukha. Ngunit isang himala ang nangyari. Matapos siyang gamutin ng kanyang lolo gamit ang mga karayom, pagkalipas ng 3 buwan, ang lalaki ay naglakad papunta sa klinika. Gamit ang kanyang 2 paa.
Himala! Isang himala! Umiiyak na sabi ng lalaki. Ngunit umiling lang ang kanyang lolo. Hindi iyan himala. Tinanggal ko lang ang bara. Nang makarating siya sa pasukan ng ospital, basang-basa ng pawis ang likod ni Clara. Sumakay siya ng elevator papuntang VIP ward. Walang tao sa pasilyo. Ngunit sa harap ng room 302, may nakatayong isang tao, si Professor Luigi Conti. Ang aga mo yata, binibini. Malamig ang boses ng propesor. Kayo rin po, ang aga ninyo. Tumawag sa akin si Alessandro kagabi. Sinabi niyang, gagamutin mo raw siya. Gamit ang mga karayom. Kumabog ng malakas ang puso ni Clara. Opo, tama po. Nasisiraan na ba kayo ng bait? Pareho kayo. Lumapit ng isang hakbang ang propesor. Naaamoy niya ang pabango nito. Isang mamahaling pabango. Makinig ka. Binibini. 30 taon na akong nagtatrabaho sa ospital na ito. Alam ko po, sa loob ng panahong iyon, nakakita na ako ng napakaraming manloloko. Mga nagbebenta ng himala, mga nagbebenta ng pag-asa, na mula ang mukha ni Clara. Hindi po ako manloloko. Kung ganoon, ano ka? Isang estudyanteng walang lisensya na magtatangkang gamutin ang isang pasyente at iyang tradisyonal na panggagamot na naman. Iyan na naman, sigaw ng propesor. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa pasilyo. 2,000 taon na ang nakalipas, pinamunuan ng imperyo ng Roma ang mundo sa medisina. Si Galen, si Hippocrates, ang tradisyon ng medisina na kanilang itinatag. Binabalewala ng isang baguhan na tulad mo, nanginginig ang mga kamay ni Clara. Ngunit hindi siya maaaring umatras. Mayroon din pong 2,000 taong kasaysayan. Ang silangan, ang mga kaalaman ng aming mga ninuno. Tama na, ayoko nang makarinig pa. Noon bumukas ang pinto ng silid. Bakit ang ingay ninyo? Lumabas si Alessandro. Nakasaklay. Hila-hila ang kanyang binti. Alessandro, pag-isipan mo itong muli, isa itong kabaliwan. Kabaliwan? Mapaklang ngumiti si Alessandro. Oo, baliw na ako. Baliw na akong makalakad muli. Pero, Luigi, kaibigan kita. Ngunit bilang doktor, sinukuan mo na ako. Nanigas ang mukha ng propesor. Iyon ay dahil imposibleng operahan. Habambuhay na wheelchair. Iyon ang diagnosis ko, na mayani ang katahimikan. Tiningnan ni Alessandro. Si Clara. Pumasok ka na. Handa ka na ba? Tumango si Clara. Nang akmang papasok na siya sa silid, hinawakan ng propesor ang kanyang braso. Magsisisi ka? Hindi po ako magsisisi. Kung lumala ang pasyenteng ito, tapos na rin ang buhay mo. Tiningnan ni Clara ang propesor ng diretsyo. Kayo po, hindi ba kayo nagsisisi na sinukuan ninyo ang isang pasyente? Nawalan ng lakas ang pagkakahawak ng propesor. Pumasok si Clara sa silid. Hindi ka ba natatakot? Tanong ni Alessandro. Natatakot po. Tapat na sagot niya. Pero gagawin mo pa rin? Opo. Bakit? Inilabas ni Clara ang set ng karayom mula sa kanyang bag. Ang kinakalawang nakahong metal. Ang alaala ng kanyang lolo. Sabi po ng lolo ko, ang panggagamot ay para iligtas ang buhay ng tao. Iyon lang? Hindi po. Inilabas ni Clara ang mga karayom isa-isa. Gusto ko pong patunayan na mali kayo, Profesor. Ngumiti si Alessandro. Hindi po ambisyon. Kundi paninindigan. Nang hawakan niya ang unang karayom, hindi na nanginginig ang mga kamay ni Clara. Narinig niya ang boses ng kanyang lolo. Ang paninindigan ang nagpapatalo sa takot. Handa na po ba tayo? Tanong ni Clara. Maaaring masakit po ito. Kakayanin po ba ninyo? Kami ang lahi na nagtayo ng imperyo ng Roma. Ang sakit ay baliwala. Huminga ng malalim si Clara. Ang unang punto, sa may balakang. Masakit po ito ng kaunti. Pumasok ang karayom sa balat. Nagtiim ng bagang si Alessandro. Ayos lang po ba kayo? Ituloy mo. Ang pangalawang karayom sa likod ng hita. Mas malalim ito ngayon.
Namuo ang pawis sa noo ni Alessandro. May mga yapak na narinig mula sa labas. Biglang bumukas ang pinto. Anong ginagawa ninyo? Pumasok ang mga nurse. Kasunod si Professor Luigi. Itigil mo yan ngayon din. Ngunit sumigaw si Alessandro. Huwag ninyo siyang pakialaman. Silid ko ito. Pero, Ginoo, labas? Lumabas kayong lahat? Nagulat ang mga nurse. Masamang tiningnan ng propesor si Clara. Ikaw ang mananagot sa kahihinatnan nito. Alam ko po, sagot ni Clara. Muling nagsara ang pinto. Humihingal si Alessandro. Ituloy mo. Hanggang sa huli, kinuha ni Clara ang ikatlong karayom. Ang araw ay ganap ng sumikat. Nagsimula na ang isang bagong araw sa Roma. At nagsimula na rin ang unang hakbang patungo sa isang himala. Pagkatapos itusok ang lahat ng karayom, pakiramdam ni Clara ay babagsak na siya sa pagod, na manhid ang dulo ng kanyang mga daliri dahil sa tensyon. Tapos na po! Hanggang dito na lang po tayo ngayon. Huminga ng malalim si Alessandro. Maputla ang kanyang mukha. Mas masakit pala kaysa sa inaasahan ko. Paumanhin po. Ganyan po talaga sa simula. Pinunasan ni Clara ang pawis sa kanyang noo. Naalala niya ang sinabi ng kanyang lolo. Kapag dumaloy na ang enerhiya, magbubukas kahit ang saradong daan. Ngunit masakit ang pagtanggal sa bara. Tumingin si Alessandro sa kisame. Clara, magtapat ka sa akin. Gagaling pa ba talaga ako? Biglang nanuyo ang lalamunan ni Clara. Ang kanyang paninindigan ay nagsimulang manghina. Kaya ko po ba talaga? Hindi ko rin po alam. Hindi mo alam? Pero gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Hanggang sa huli, mapaklang ngumiti si Alessandro. Tapat ka. Gusto ko yan. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Isang batang babae ang pumasok. Ang anak ni Alessandro, si Sofia. Papa, ayos ka lang. Nasa unang bahagi ng kanyang 30 dekada, si Sofia ay may nag-aalalang mukha. Ayos lang ako. Ito si Clara, ang bago kong manggagamot. Tiningnan ni Sofia si Clara. Malamig ang kanyang tingin. Ikaw, yung gumagamit ng tradisyonal na panggagamot? Opo, narinig ko mula kay Papa. Pero, hindi ka ba masyadong bata? Namula ang mukha ni Clara. Hindi po mahalaga ang edad. Ang mahalaga ay ang kakayahan. Patunayan mo. Matigas ang tono ni Sofia. Sumingit si Alessandro. Sofia, tama na. Papa, mag-isip nga kayo. Hindi man lang daw siya lisensyadong doktor. Alam ko at naniniwala pa rin kayo sa kanya. Nagkatinginan ang mag-ama. Pakiramdam ni Clara ay nasasakal siya sa pagitan nila. Lalabas na lang po muna ako. Lumabas si Clara sa silid. Walang tao sa pasilyo. Nang hina ang kanyang mga tuhod, sumandal siya sa pader. Ano ba itong ginagawa ko? Bulong niya. Noon may lumapit sa kanya. Mukhang nahihirapan ka. Isang batang lalaking doktor. Nakasulat sa kanyang name tag ang Marco Bianchi. Ah, opo. Medyo, narinig ko. Gagamutin mo raw si Ginoong Rossi gamit ang tradisyonal na panggagamot. Tinaas ni Clara ang kanyang ulo. Nandito po ba kayo para pagtawanan ako? Hindi. Nandito ako para suportahan ka. Isang hindi inaasahang salita. Talaga po, ngumiti si Marco. Isa akong resident doctor. Nagtatrabaho ako sa ilalim ni Professor Conti. Kung ganoon, bakit? Dahil maaaring magkamali rin si Professor. Hininaan ni Marco ang kanyang boses. Sa totoo lang, nag-aral na rin ako ng acupuncture sa China. Talaga po? Oo. Noong 2015, nag-training ako sa Beijing. Marami akong nakitang kamangha-mangha. Nagdingning ang mga mata ni Clara. Kung ganoon, matutulungan niyo po ba ako? Hindi direkta. Kung mahuli ako ni Professor, naiintindihan ko po. Pero salamat pa rin. May kinuha si Marco mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na aklat. Ito. Sa'yo na. Binili ko ito sa Beijing.
Isang aklat aralin sa acupuncture. Tinanggap ni Clara ang aklat. Luma na ang pabalat. Bakas ang madalas na pagbabasa. Bakit po ninyo ito ibinibigay sa akin? Dapat tulungan ang mga taong matapang. Akmang tatalikod na si Marco nang huminto siya. At mag-ingat ka. Sampo, pinag-uusapan ka ng board of directors ng ospital. At hindi maganda ang mga sinasabi nila. Kinabahan si Clara. Patatalsikin po ba nila ako? Marahil. Pero nagkibit balikat si Marco. Habang kinakampihan ka ni Ginoong Rossi, ligtas ka, may narinig na mga yapak. Si Professor Luigi ay naglalakad mula sa dulo ng pasilyo. Bianchi, anong ginagawa mo riyan? Mabilis na umalis si Marco. Papunta na po ako sa rounds ko, Professor. Masamang tiningnan ng Professor si Clara. Nandito ka pa rin? Opo. Ang pasyente ko po ay umalis ka na. Hindi ito ang lugar para sa'yo. Kinuyom ni Clara ang kanyang mga kamao. Hindi po ako susuko. Matigas ang ulo mo. Lumapit ng isang hakbang ang propesor. Sige, magpustahan tayo. Pustahan po, 1 buwan. Kung walang pagbabago sa loob ng 1 buwan, aalis ka. Kumabog ng malakas ang puso ni Clara. Masyadong maikli ang 1 buwan, ngunit wala siyang pagpipilian. Sige po. Pero sa loob ng 1 buwan, huwag ninyo akong gagambalain. Humalakhak ang propesor. Mabibigo ka rin naman, kaya anong silbi? Binangga niya ang balikat ni Clara habang naglalakad palayo. Muntik nang matumba si Clara, ngunit hindi siya bumagsak. Bumukas ang pinto ng silid. Lumabas si Sofia. Namumula ang kanyang mga mata. Paumanhin, sobra ang sinabi ko kanina. Ayos lang po. Tinatawag ka ni Papa. Pumasok ka na. Muling pumasok si Clara sa silid. Bumangon si Alessandro mula sa kama. Clara, may pakiusap ako. Ano po iyon? Tulungan mo akong makalakad. Ang kasal ng anak ko ay 3 buwan mula ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Kasal po? Oo. Gusto kong ihatid ang anak ko sa altar gamit ang sarili kong mga paa. Namuo ang luha sa mga mata ni Alessandro. Kaya mo ba? Huminga ng malalim si Clara. Umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang boses ng kanyang lolo. Kapag dumaloy na ang enerhiya, magbubukas kahit ang saradong daan. Gagawin ko po. Tiyak po. Tumunog ang kampana mula sa isang simbahan sa Roma. 12:00 na ng tanghali. Isang kampanang hudyat ng pagsisimula ng isang bagong laban. 1 linggo ang lumipas. Tuwing 6 ng umaga, pumupunta si Clara sa ospital. Espesyal ang araw na ito. Ang unang araw ng kanyang herbal injection therapy. Handa ka na ba? Tanong ni Alessandro. Mukha siyang nangayayat. Nang bidibida ka niya, tunbidibida ka niya. Opo. Ngayon po, gagamit tayo ng lason ng bubuyog. Lason ng bubuyog? Isang gamot na kinuha mula sa lason ng bubuyog. Nakakabawas ito ng pamamaga at nagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo. Naglabas si Clara ng isang maliit na ampule. May laman itong malinaw na likido, lason ng bubuyog. Hindi ba't delikado yan? Konti lang po ito. Huwag po kayong mag-alala. Sa totoo lang, kinakabahan din si Clara. Ilang beses pa lang niya itong nagawa sa Pilipinas. Pumasok ang unang turok sa kanyang balakang. Nagtiim ng bagang si Alessandro. Aray! Parang nasusunog. Tiisin niyo lang po ng kaunti. Ang pangalawa ay sa likod ng hita. Sa pagkakataong ito, katas naman ng plasenta. Ito po ay hindi gaanong masakit. Pumasok ng malalim ang karayom. Bahagyang nanginig ang binti ni Alessandro. Nararamdaman ko. May mainit na dumadaloy. Nagningning ang mga mata ni Clara. May reaksyon. Napakaliit. Ngunit malinaw na reaksyon. Noon, biglang bumukas ang pinto. Anong kalokohan ito? Si Professor Luigi. Namumula ang kanyang mukha sa galit. Ginagawa ko po ang herbal injection therapy. Herbal injection? Nagtuturok ka ng lason. Hindi po ito lason. Gamot po ito. Mabilis na lumapit ang propesor. Itigil mo yan!
Papatayin mo ba ang pasyente? Hindi po siya mamamatay. Libu-libong tao na ang sumubok sa therapy na ito. Saan? Sa probinsyanong klinika ninyo? Namula ang mukha ni Clara. Huwag ninyong maliitin ito. Ang tradisyonal na panggagamot ay agham din. Agham? Huwag mo akong patawanin. Hinawakan ng propesor ang braso ni Clara. Lumabas ka! Bitiwan niyo po ako! Sinubukan ni Clara na alisin ang kanyang braso, ngunit malakas ang pagkakahawak ng propesor. Noon, Luigi! Sumigaw si Alessandro. Huwag mong bastusin ang bisita ko sa loob ng silid ko. Nagulat ang propesor at binitawan si Clara. Alessandro, delikado ito. Lason yan. Ako ang pumili nito. Nasisiraan ka na. Nasisiraan ka na talaga. Bumangon si Alessandro mula sa kama. Oo, sira na ako. Pero, Luigi, ano? Tingnan mo ang daliri ko sa paa. Lahat ng mata ay napunta sa paa ni Alessandro. Ang kanyang hinlalaki sa kaliwang paa ay gumagalaw. Napakaliit, ngunit malinaw na gumagalaw. Nanlaki ang bibig ng propesor. Imposible. Imposible? Nakikita mo na sa harap mo. Nanginginig na sabi ni Clara. Nagsisimula ng gumana ang therapy. Ang mga nerbiyos ay nagsisimula ng mabuhay. Umiling ang propesor. Nagkataon lang yan. Isang muscle spasm lang yan. Hindi po ito spasm. Nagakonsentrate si Alessandro. Muling gumalaw ang daliri. Mas malaki ngayon. Tama. Kusa ko itong ginalaw. Namayani ang katahimikan. Isang mabigat na katahimikan, umatras ang propesor. Hindi ito kapani-paniwala. Dali-dali siyang lumabas ng silid. Kumalabog ang pagsara ng pinto. Napaupo si Clara. Nanghina ang kanyang mga tuhod. Ayos ka lang? Nag-aalalang tanong ni Alessandro. Opo, pero gumalaw po talaga. Ang daliri ninyo sa paa. Namuo ang luha sa mga mata ni Clara. Ang unang pagbabago sa loob ng 1 linggo. Simula pa lang ito, sabi ni Alessandro. Pero, Clara, kaya mo pa bang ituloy? Hindi ka titigilan ni Luigi. Pinunasan ni Clara ang kanyang luha. Kailangan po. Hindi po ako maaaring huminto rito. May narinig na ingay mula sa labas. Nagbubulungan ang mga nurse. Narinig mo ba? Gumalaw daw ang daliri ni Ginoong Rossi. Talaga? Epektibo pala yung tradisyonal na panggagamot? Grabe ang itsura ni Professor Conti. Tumingin si Clara sa labas ng bintana. Maaliwalas ang kalangitan ng Roma. Maaliwalas. And, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang tawag mula sa Pilipinas. Hello? Clara. Anak. Ang kanyang ina. Nay, medyo abala po ako ngayon. Nasa ospital ang lolo mo. Pakiramdam ni Clara ay huminto ang kanyang puso. Hinimatay siya. Bilisan mo, umuwi ka. Naputol ang tawag. Nalaglag ang telepono mula sa kamay ni Clara. Anong nangyari? Tanong ni Alessandro. Hinimatay po si Lolo. Sunod-sunod na tumulo ang kanyang luha. Ang kanyang lolo. Ang nagturo sa kanya ng lahat. Ang simula ng lahat ay bumagsak. Kailangan mong umuwi? Tumango si Alessandro. Sige, umuwi ka. Huwag kang mag-alala sa therapy. Makakapaghintay ako ng ilang araw. Tumayo si Clara. Babalik po ako kaagad. Pangako po, Clara. Po? Pakisabi sa lolo mo na ang apo niya ay gumagawa ng isang napakagandang bagay. Ngumiti si Clara habang umiiyak. Opo, sasabihin ko po. Nang akmang lalabas na siya ng silid, nakita niya si Marco sa pasilyo. Narinig ko po. Gumalaw daw ang daliri? Opo. Pero uuwi po ako ngayon sa Pilipinas. Ihahatid ko na po kayo sa airport. Talaga po? Magkakolehiyo. Dapat magtulungan, lumingon si Clara. Mula sa bintana ng silid, kumakaway si Alessandro. Pagkalipas ng 3 araw, babalik siya rito. Dala ang basbas ng kanyang lolo sa isang ospital sa Laguna, Pilipinas. Tinitingnan ni Clara ang kanyang lolo mula sa salamin ng ICU.
nakasuot ng oxygen mask. Napakaliit niyang tingnan habang nakahiga, cerebral hemorrhage. Mabuti na lang at naging matagumpay ang operasyon, paliwanag ng doktor. Hinawakan ng mahigpit ng kanyang ina ang kamay ni Clara. Lagi niyang binabanggit ang pangalan mo. Ako po. Oo. Kamusta na si Clara? Lagi niyang tinatanong. Namuo ang luha sa mga mata ni Clara. Noon, gumalaw ang talukap ng mga mata ng kanyang lolo. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga ito. Lolo. Idinikit ni Clara ang kanyang kamay sa salamin. Ngumiti ng bahagya ang kanyang lolo. Sininyasan siyang lumapit. Pumasok si Clara sa ICU at hinawakan ang kamay ng kanyang lolo. Malamig. Napakalamig. Clara. Apo. Paos ang kanyang boses. Lolo. Wag na po kayong magsalita. Makinig ka. Mahalaga ito. Pilit na nagsalita ang kanyang lolo. Yung pasyente. Yung pasyente sa Roma. Nagulat si Clara. Paano niyo po nalaman? Sinabi lahat ng nanay mo. Hinigpitan ng lolo niya ang hawak sa kanyang kamay. Huwag kang susuko. Opo, ang hindi ko natapos. Ikaw ang tatapos. Humikbi si Clara. Lolo, ano pong sinasabi ninyo? Kailangan niyo pong gumaling. Clara. Apo, buksan mo ang drawer ko. Drawer po? Sa klinika. Sa mesa ko. Humihingal ang kanyang lolo. Mayroon doong sikretong formula. Kinabukasan, pumunta si Clara sa klinika ng kanyang lolo. Binuksan niya ang maalikabok na drawer ng mesa. May isang lumang kwaderno doon. Sa pabalat, nakasulat ang formula sa pagpapanumbalik ng utak ng buto. Ano to? Binuklat niya ang mga pahina. Puno ito ng sulat kamay ng kanyang lolo. Isang formula na base sa mga kilalang halamang gamot. Ngunit may mga espesyal na sangkap na idinagdag. Ugat ng makabuhay, dahon ng sambong, balat ng kahoy ng banaba, at sa huling pahina, may isang tala, 1998, pasyenteng may necrosis sa tuhod, ganap na gumaling. Pagkatapos ng 3 buwang pag-inom, tuluyang naibalik ang kalusugan, ngunit hindi naniwala ang mundo. Nanginginig ang mga kamay ni Clara. Ang kanyang lolo ay nakapagpagaling din ng parehong pasyente. Ngunit hindi siya kinilala. Tumunog ang telepono. Isang international call mula sa Roma. Hello, Clara. Ako ito. Si Alessandro. Ginoo, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako. Pero may problema. Kinabahan si Clara. Ano po iyon? Nagpa siya ang board of directors ng ospital na ipagbawal ang therapy ko. Ano po? Mukhang nakumbinsi ni Luigi ang mga direktor. Wala ka raw lisensya bilang doktor. Napaupo si Clara. Tapos na po ba? Ganito na lang po ba ito magtatapos? Pero Clara, po? May isang paraan pa. Matatag ang boses ni Alessandro. Magdi-discharge ako at personal na magpapagamot sa'yo. Discharge po? Pero mayroon akong isang gusali. Doon tayo. Magpapagamot. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Oo. Pero may kondisyon. Ano po iyon? Sa loob ng 1 buwan, kailangan kong makalakad para makumbinsi ko ang board. 1 buwan. Masyadong maikling panahon. Ngunit mahigpit na hinawakan ni Clara ang kwaderno ng kanyang lolo. Sige po. Tiyak na magtatagumpay po ako. Kailan ka makakarating? Bukas na po ako aalis. Pagkatapos ng tawag, bumalik si Clara sa ospital. Tulog ang kanyang lolo. Lolo, aalis na po ulit ako, bulong niya. Sa pagkakataong ito, tiyak na magtatagumpay ako para sa pangalan ninyo. Paglabas niya, naghihintay ang kanyang ina. Opo, hindi ba't delikado yan, anak? Puno ng pag-aalala ang mga mata ng kanyang ina. Ayos lang po, Nay. Ito po ang kailangan kong gawin. Niyakap ng mahigpit ng kanyang ina si Clara. Ipagmamalaki ka ng lolo mo. Habang papunta sa airport, muling binasa ni Clara ang kwaderno ng kanyang lolo. Bawat linya, isinulat ng may pag-iingat.
Nararamdaman niya ang dedikasyon ng kanyang lolo. 30 taon na ang nakalipas. Lolo, sa pagkakataong ito, ako naman ang magpapatunay. Lumipad ang eroplano. Pagkalipas ng 14 na oras, darating siya sa Roma. Naghihintay doon si Alessandro at si Professor Luigi din. Sa pagkakataong ito, hindi siya aatras. Bilang apo na nagmana ng kaalaman ng kanyang lolo, bilang isang manggagamot na magpapatunay sa halaga ng tradisyonal na panggagamot, ipinikit ni Clara ang kanyang mga mata. Narinig niya ang boses ng kanyang lolo sa kanyang tainga. Ang panggagamot ay nasa puso. Kung taos-puso mong iisipin ang pasyente, kahit ang langit ay maaantig, ang kalangitan ng Roma ay naghihintay. Pangalawang araw, mula nang bumalik siya sa Roma. Ang pribadong gusali ni Alessandro ay nasa tabi ng Ilog Tiber. Isang lumang mansyon, ngunit ang loob ay modernong inayos. Ito ang therapy room, sabi ni Sofia. Hindi tulad ng 13 araw na nakalipas. Mabait na siya. Malaki na ang ipinagbago ni Papa. Mas madali na niyang igalaw ang kanyang daliri sa paa. Mabuti po kung ganoon. Inilabas ni Clara ang kuwaderno ng kanyang lolo. Simula ngayon, sasabayan na rin natin ng halamang gamot. Halamang gamot po? Opo. Isang formula na may mga espesyal na sangkap. Dumating si Alessandro na naka-wheelchair. Mas maganda ang kulay ng kanyang mukha kaysa dati. Clara, butit nakabalik ka. Kamusta ang lolo mo? Nasa ICU pa rin po. Pero stable na raw. Mabuti naman. Humiga si Alessandro sa kama. Inihanda ni Clara ang mga karayom. Ngayon, mas malalim ang itutusok ko. Masasaktan po kayo. Ayos lang. Pumasok ang unang karayom sa kanyang balakang. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nanginginig. Ang pangalawa, pangatlo, 10 karayom ang eksaktong naitusok sa tamang lugar. Noon, biglang bumukas ang pinto. Anong ginagawa ninyo rito? Si Professor Luigi. Sa likod niya ay may 2 pulis. Namutla si Clara. May ulat na natanggap tungkol sa iligal na panggagamot. Sabi ng isang pulis. Kailangan namin kayong arestuhin. Sandali! Sigaw ni Alessandro. Ako ang humiling nito. Hindi ito therapy, kundi masahe. Masahe na gumagamit ng karayom? Mapanuyang ngumiti si Professor Luigi. Ito ay malinaw na iligal. Nanginginig ang mga binti ni Clara. Ano ang mangyayari kung maaresto siya sa Italia? Noon, tumakbo papasok si Marco. Professor, hindi po ito tama. Bianchi. Bakit ka nandito? Ako po ang kanyang medical consultant. Naglabas ng mga papeles si Marco. Tingnan ninyo. Ako ay isang lisensyadong doktor at ako ang nangangasiwa sa therapy na ito. Sinuri ng mga pulis ang mga dokumento. Kung may nangangasiwang doktor, wala namang problema. Namula ang mukha ni Professor Luigi. Bianchi, tanggal ka na sa trabaho. Wala akong pakialam. Nag-resign na ako. Nagulat ang lahat. Tiningnan ni Marco si Clara. Ngayon, opisyal na kitang matutulungan. Namuo ang luha sa mga mata ni Clara. Bakit? Bakit po ninyo ginagawa ito? Dahil gusto kong makita ang katotohanan. Kung talagang epektibo ang tradisyonal na panggagamot, nagngit-ngit ang mga ngipin ni Professor Luigi. Magsisisi kayong lahat. Mabilis siyang umalis, kasama ang mga pulis. Huminga ng malalim si Alessandro. Wiw, muntik na yon. Lumapit si Sofia kay Marco. Salamat. Maraming salamat. Ginawa ko lang po ang tama. Kinuha muli ni Clara ang karayom gamit ang nanginginig na kamay. Itutuloy ko po. 4 na linggo ang lumipas. Araw-araw na kombinasyon ng acupuncture at pag-inom ng halamang gamot. At isang himala ang nangyari. Papa. Si Papa! Nakatayo! Sigaw ni Sofia. Na parang isang tili, nakatayo si Alessandro sa tabi ng kama. Nakahawak siya sa kama gamit ang 2 kamay, ngunit malinaw na nakatayo siya. Nararamdaman ko ang lakas sa aking mga binti. Tumakbo palapit si Clara. Talaga po?
Anong pakiramdam? Mainit. Buong binti ko ay mainit. Nagdala si Marco ng mga kagamitang medikal. Susuriin ko ang iyong reflexes. Pinalo niya ng martilyo ang kanyang tuhod. Tumalsik ang kanyang binti. May reaksyon! Normal na reflex. Nagsigawan ang lahat. Napaupo si Clara. Tama ang formula ng kanyang lolo. Talagang epektibo. Lolo, sunod-sunod na tumulo ang kanyang luha. Noon, tumunog ang telepono. Isang tawag mula sa Pilipinas. Clara anak, nagkamalay na ang lolo mo. Boses ng kanyang ina. Talaga po? Oo. At ngumiti siya nang marinig ang kuwento mo. Humikbi si Clara. Inilagay ni Alessandro ang kanyang kamay sa balikat ni Clara. Pakisabi sa lolo mo, salamat sa apo niya. Nakatayo na ulit ako. Opo. Opo. Tanaw mula sa bintana ang paglubog ng araw sa Roma. Ang pulang kalangitan ay napakaganda. Ngunit alam ni Clara na hindi pa ito ang katapusan. Malayo pa ang lalakbayin bago siya tuluyang makalakad. At hindi pa rin susuko si Professor Luigi. Ang tunay na laban ay ngayon palang magsisimula. 9 ng umaga sa isang mamahaling restaurant sa Roma. Sila ang mga ehekutibo ng pinakamalaking kumpanya ng gamot sa Italia. Profesor, seryoso ang sitwasyon, sabi ng lalaking kalbo, ang vice-presidente ng Farmacia Italia. Totoo bang pinakalakad ng babaeng taga-silangan na iyon si Rosie? Pansamantalang epekto lang iyon. Uminom ng isang lagok ng alak ang propesor. Lalala rin ulit siya kaagad. Pero nagsimula nang mag-interes ang media, sabi ng isa pang lalaki. Binuklat ang isang pahayagan. Himala ng panggagamot mula sa silangan. Nagaganap sa Roma. Isang malaking pamagat. Kung kakalat ito, malaking problema. Babagsak ang benta ng ating bagong gamot, hinampas ng vice-presidente ang mesa. $1 bilyong na merkado sa isang taon ang maaaring mayanig. Nanigas ang mukha ni Professor Luigi. Kung ganoon, anong gusto ninyong gawin ko? Pigilan natin. Noon, nagsalita ang ika-4 na lalaki, na tahimik lang na nakikinig. May kakilala ako sa Vatican. Vatican? Oo. Isang cardinal na tradisyonal na medisina lamang ang kinikilala, nagningning ang mga mata ng propesor. Gusto mong gawin itong isang isyung panrelihiyon? Eksakto. Ang panggagamot mula sa silangan ay erehiya. Tumango ang lahat, samantala. Sa mansyon ni Alessandro, naghahanda si Clara ng isang bagong paraan ng panggagamot. Ngayon, susubukan natin ang electroacupuncture. Dala ni Marco ang isang makina, isang electric stimulation device. Natutunan ko ito sa China. Kinakabahang nagtanong si Alessandro. Hindi ba't delikado yan? Napakababang kuryente lang po. Sapat lang para i-stimulate ang mga kalamnan. Nagsimulang magtusok ng karayom si Clara. Mula sa mga punto sa tabi ng gulugod hanggang sa mga binti. Ikinonekta ang mga kawad. Magsisimula na po ako. Binuksan niya ang switch. Nagsimula ang isang bahagyang panginginig. Ang mga binti ni Alessandro ay nanginginig ayon sa ritmo. Kakaibang pakiramdam. Masakit po ba? Hindi. Masarap pa nga sa pakiramdam. Lumipas ang 30 minuto. Nang alisin ang mga karayom, tumayo si Alessandro. At, Diyos ko! Sigaw ni Sofia. Isang hakbang ang ginawa ni Alessandro. Nang walang tulong, mag-isa. Nakalakad ako. Si Papa, nakalakad. Pati si Marco ay napanganga. Imposible. Ang bilis. Nang hina ang mga tuhod ni Clara. Nagtagumpay siya. Tunay na nagtagumpay. Noon, bumukas ng malakas ang pinto sa harap. Pumasok ang mga mamamahayag. Ginoong Rosie. Totoo po bang nakakalakad na kayo? Totoo po bang ginamot kayo gamit ang panggagamot mula sa silangan? Nagkislapan ang mga flash. Nagulat si Clara at napaatras. Sino ang nagpapasok sa mga reporter? Galit na tanong ni Sofia. Noon, lumitaw si Professor Luigi
mula sa gitna ng mga mamamahayag. Mga Ginoo, huwag kayong magpaloko, sigaw niya. Pansamantalang epekto lang ito, nagtanong ang isang reporter. Pero nakikita naming naglalakad si Ginoong Rosie. Pansamantalang ginalaw lang ang mga kalamnan gamit ang gamot at kuryente. Itinuro ng propesor si Clara. Ang babaeng ito ay isang manloloko. Namula ang mukha ni Clara. Hindi po ako manloloko. Kung ganoon, ipakita mo ang iyong lisensya bilang doktor. Ibig sabihin, wala kang lisensya. Nagsagawa ka ng panggagamot ng walang lisensya. Nagbulungan ang mga reporter. Lumapit si Alessandro. Tama na. Lumabas kayong lahat. Ngunit sa sandaling iyon, natumba si Alessandro. Nawalan ng lakas ang kanyang mga binti. Papa! Tumakbo si Sofia para saluhin siya. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mukha ni Professor Luigi. Kita nyo? Sinabi ko ng pansamantala lang, hindi ba? Nagunahan sa pagkuha ng litrato ang mga reporter. Namuo ang luha sa mga mata ni Clara. Tapos na ba ang lahat? Noon, sumigaw si Marco. Sandali! Normal na reaksyon po ito. Tiningnan siya ng lahat. Habang gumagaling ang mga nerbiyos, pansamantalang nakakaramdam ng pagod. Ipinakita ni Marco ang mga medikal na dokumento. Tingnan ninyo rito. Nangyayari ito sa lahat ng proseso ng rehabilitasyon. Nalito ang mga reporter. Sino ang nagsasabi ng totoo? Pilit na tumayo si Alessandro. Itutuloy ko. Tiningnan niya si Clara. Itutuloy ko ang therapy na ito. Nanlisik ang mga mata ni Professor Luigi. Magsisisi ka! Umalis siya kasama ang mga reporter. Nakatayo si Clara na parang babagsak na. Isang mas malaking laban ang naghihintay. Kinabukasan ng umaga, sa Radiology Department ng Rome International Hospital. Tinitingnan ni na Clara at Marco ang monitor na may kaba. Ang bagong resulta ng MRI ni Alessandro. Kamangha-mangha. Bulong ng radiologist. Huminto ang necrosis. Ganap na huminto. Kumabog ng malakas ang puso ni Clara. Talaga po? Oo. At ang mas nakakagulat ay ito. Pinalaki ng doktor ang imahe. Tingnan ninyo rito. Bumabalik na ang daloy ng dugo. Malinaw na nakikita ang mga ugat na minarkahan ng pula. Ang dugo ay muling dumadaloy sa namamatay na buto. Tuwang-tuwang sinabi ni Marco. Pang-medical journal ito. Kauna-unahang kaso sa mundo. Napaupo si Clara. Umiyak siya. Lolo, nakita niyo po? Nagawa ko po. Noon, may ingay sa pasilyo. Ano? Huminto ang necrosis? Boses ni Professor Luigi. Tumakbo siya papasok sa radiology room. Ipakita niyo sa akin ang resulta. Ngayon din, ipinakita ng radiologist ang monitor. Namutla ang mukha ng propesor. Peke to! Siguradong peke to! Hindi po ito peke, Professor, matatag na sabi ng radiologist. Ako mismo ang kumuha nito. 3 beses kong sinuri. Natigilan ng propesor. Isang mukha ng ganap na pagbagsak ng ego. Imposible. Isang bagay na hindi nagawa ng Western medicine. Lumingon siya kay Clara. May galit sa kanyang mga mata. Ano ka ba talaga? Ginamit ko lang po ang tradisyonal na panggagamot. Mahinang sagot ni Clara. Tinulungan ko pong dumaloy ang enerhiya at dugo. Tinanggal ko ang bara. Kinuyom ng propesor ang kanyang mga kamao. Hindi ko matatanggap! Hinding-hindi ko matatanggap! Paika-ikang lumabas siya. 1 oras ang lumipas. Sa pambansang balita ng Italia, isang nakakagulat na balita. Ngayong araw, ang bilyonaryo ng Roma, si Ginoong Alessandro Rosie, ay nagpakita ng medikal na ebidensya na nagamot ang kanyang avascular necrosis gamit ang tradisyonal na panggagamot. Masiglang iniulat ng news anchor. Ipinakita sa screen ang mga larawan ng MRI. Pati ang mga eksperto ay hindi maitago ang kanilang pagkamangha. Sumunod ang isang panayam sa eksperto. Ito ay isang pangyayari na mananatili sa kasaysayan ng modernong medisina. Isang bagay na itinuturing na imposible ay nangyari. Sa mansyon ni Alessandro,
parang may pista. Papa, totoo, nasa balita kayo. Tumatakbo at sumisigaw si Sofia. Naglalakad si Alessandro sa hardin. May tungkod, ngunit malinaw na naglalakad. Clara, maraming salamat. Hinawakan niya ang kamay ni Clara. Mukhang makakalakad na ako sa kasal ng anak ko. Ngumiti si Clara. Hindi pa po tapos. Kailangan niyo pong makalakad ng walang tungkod. Noon, tumakbo palapit si Marco. May problema po. Bakit po? Naglabas ng pahayag ang Vatican. Ipinakita ni Marco ang kanyang telepono. Ang panggagamot mula sa silangan ay salungat sa pananampalatayang Kristiyano. Isang pahayag mula sa isang kardinal. Huwag ninyong dungisan ang inyong mga kaluluwa sa erehiyang panggagamot na nigas ang mukha ni Clara. Pati ba naman, relihiyon idinamay. Bakit nakikialam ang Vatican sa medisina? Galit na sabi ni Alessandro. Sobra na ito. Gumagaling na nga si Papa, sabi ni Sofia. Gabi, sa dormitoryo ni Clara. Mag-isa siyang nakaupo. Nakabukas sa mesa ang kuwaderno ng kanyang lolo. Tumunog ang telepono. Ng INS Binsef. Hello? Clara. Anak. Ako. To. Ang kanyang ina. Gusto kang makita ng lolo mo. Si lolo po? Lumipat sila sa video call. Nakita niya ang kanyang lolo sa kama ng ospital. Nangayayat. Ngunit malinaw ang kanyang mga mata. Clara, apo, lolo, nasa balita. Nagawa mo. Pilit na, ngumiti ang kanyang lolo. Hindi pa po. Kailangan ko po siyang tuluyang pagalingin. Ayos lang. Sapat na yan. Umubo ang kanyang lolo. Clara, apo, tandaan mo ito. Opo, ang panggagamot ay para iligtas ang buhay ng tao. Hindi para sa katanyagan o pera. Pinunasan ni Clara ang kanyang luha. Alam ko po, lolo, kahit mahirap, ituloy mo hanggang sa huli. Opo. Tiyak po. Naputol ang tawag. Tumingin si Clara sa labas ng bintana. Kumikinang ang mga bituin sa kalangitan ng Roma. Bukas, isang mas malaking laban ang darating. Ngunit, hindi siya natatakot. Dahil sa huli, ang katotohanan ang mananaig. 3 ng madaling araw sa mansyon ni Alessandro. Isang sigaw ang umalingaw-ngaw. Ah, ang binti ko. Ang binti ko. Parang nasusunog. Naghuhumiyaw sa sakit si Alessandro sa kama. Tumakbo papasok si Clara na nakapantulog. Ginoo, saan po masakit? Dito! Ang balakang ko, parang pinupunit. Dumadaloy ang malamig na pawis sa noo ni Alessandro. Namumutla siya. Umiiyak na pumasok si Sofia. Papa, bakit po? Bakit bigla na lang? Dumating din si Marco dala ang kanyang medical kit. Mag-iiniksyon ako ng painkiller. Huwag! Pigil ni Clara. Hindi pwedeng gumamit ng painkiller ngayon. Ano? Ang sakit-sakit na ng pasyente. Naguguluhang sabi ni Marco. Hinihipo ni Clara ang binti ni Alessandro. Mainit, ngunit hindi namamaga. Healing crisis? Opo. Ang sakit na nararamdaman habang nabubuhay muli ang mga nerbiyos. Galit na sumagot si Sofia. Anong kalokohang sinasabi mo? Mamamatay na si Papa sa sakit. Noon, bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok si Professor Luigi kasama ang isang medical team. Narinig ko. Critical daw ang pasyente. Tiningnan niya si Alessandro. Kita niyo? Anong sabi ko? Lalala siya? Sabi ko na nga ba? Inutusan niya ang mga nurse. Dalhin siya agad sa ospital. Ihanda ang emergency surgery. Sandali! Hinarangan ni Clara ang daan. Hindi po siya pwedeng ilipat ngayon. Normal na reaksyon po ito. Normal? Normal ba na naghihirap sa sakit ang pasyente? Tinulak ng propesor si Clara. Natumba si Clara. Tumabi ka! Ako na ang mananagot ngayon!
Akmang bubuhatin na ng medical team si Alessandro nang, "Tigil!" Napahinto ang lahat. Hindi ako aalis. Dito lang ako. Nasisiraan ka na ba? Alam mo ba kung gaano kadelikado ang kondisyon mo ngayon? Sigaw ni Professor Luigi. Pilit na umupo si Alessandro. Naniniwala ako kay Clara. Tiningnan niya si Clara. Tumango si Clara. Opo, nakasulat din po sa tala ng lolo ko. Bago tuluyang gumaling, makakaramdam ng matinding sakit, kasunungan-lingan. Nagdadabog na sabi ng propesor. Hindi yan kapanipaniwala sa medikal na aspeto. Noon, huminto sa pag-ungol si Alessandro. Biglang tumahimik. Nababawasan ang sakit. Napigil ng lahat ang kanilang hininga. Ginalaw ni Alessandro ang kanyang binti. Kakaiba. Mas magaan kaysa kanina. Bumaba siya mula sa kama. At isang hakbang, 2 hakbang, naglakad siya ng walang tungkod. Diyos ko! Tinakpan ni Sofia ang kanyang bibig. Nang hina ang mga tuhod ni Professor Luigi. Imposible. 3 hakbang, 4 na hakbang. Naglakad pa si Alessandro. Ganap na nawala ang sakit. Ang binti ko. Bumalik na ang binti ko! Umiiyak siyang tumatawa. Naiyak din si Clara. Nagawa niya talaga. Isang himala gamit ang kaalaman ng kanyang lolo. Professor. Tiningnan ni Clara si Luigi. Ngayon, naniniwala na po ba kayo? Walang masabi ang propesor. Nakatayo lang siyang tulala. Pati ang medical team ay gulat na gulat. Kailangan nating isulat muli ang mga aklat ng medisina. Bulong ng isang nurse. Nilakad ni Alessandro ang buong silid. Perpekto ang kanyang paglakad. Luigi, aminin mo na. Tumayo si Alessandro sa harap ng propesor. Ang tradisyonal na panggagamot ay tunay na medisina. Bumagsak ang mga balikat ng propesor. Isang itsura ng ganap na pagkatalo. Hindi ko alam. Talaga, hindi ko alam. Tiningnan niya si Clara. Paumanhin. Sa pagmamaliit ko sa'yo, mahinang sumagot si Clara. Ayos lang po. Ako rin po. Noong una, hirap maniwala. Pumasok ang sikat ng umaga sa bintana. Tapos na ang mahabang gabi. At dumating na ang umaga. Pumalakpak si Marco. Congratulations, Clara! Nagawa mo! Niyakap ng mahigpit ni Sofia si Clara. Salamat. Maraming salamat. Tumingin si Alessandro sa labas ng bintana. Ngayon, makakasayaw na ako sa kasal ng anak ko. Nagtawanan ang lahat. Ngunit alam ni Clara, hindi ito ang katapusan, kundi ang simula. 1 linggo ang lumipas. Sa therapy room ng mansyon ni Alessandro, espesyal ang araw na ito. Ang huling yugto ng electroacupuncture therapy. Handa na po ba kayo? Tanong ni Clara. Kinakabahang tumango si Alessandro. Ito na ang huli, hindi ba? Opo. Ngayon ang pagtatapos. Naglabas ng mga karayom si Clara. Mas marami ang kailangan ngayon, mahigit 20. Ang unang karayom ay pumasok sa mga punto sa tabi ng gulugod. Ang pangalawa, pangatlo, isa-isang naitusok sa tamang lugar. Inihanda ni Marco ang electric stimulation device. Mas malakas ang gagamitin natin ngayon. Gaano kalakas? Doble kaysa sa huli. Huminga ng malalim si Alessandro. Ikinonekta ang mga kawad mula sa gulugod patungo sa mga binti. Ang buong katawan ay naging isang circuit. Magsisimula na po. Binuksan niya ang switch. Nagsimulang dumaloy ang kuryente. Nanginginig ang katawan ni Alessandro. Oh, ayos lang po ba kayo? Ituloy mo. Nararamdaman ko. May dumadaloy. Tinaasan pa ng kaunti ang lakas ng kuryente. Ang mga binti ni Alessandro ay gumagalaw ayon sa ritmo, parang sumasayaw. Noon, Ish! Ish! Sumigaw si Alessandro. Ngunit kakaiba, may ngiti sa kanyang mukha. May natanggal! Pakiramdam ko, may natanggal na bara. Nagningning ang mga mata ni Clara.
Ganap nang nabuksan ang mga meridian. Malaya nang dumadaloy ang enerhiya at dugo. Tiisin niyo lang po, nang kaunti pa. Lumipas pa ang 10 minuto. Basang-basa ng pawis ang buong katawan ni Alessandro. Tapos na po. Pinatay ni Clara ang kuryente at inalis ang mga karayom. Humihingal si Alessandro. Tumayo po kayo. Dahan-dahang tumayo si Alessandro at nanginginig ang kanyang mga binti. Hindi, hindi ito panginginig. Ito ay panginginig ng sigla, puno ng buhay. Maglakad po kayo. Isang hakbang ang ginawa ni Alessandro. Magaan, parang balahibo. 2 hakbang, 3 hakbang, at bigla siyang tumakbo. Haha! Nakakatakbo ako! Nakakatakbo ako! Tumatakbo si Alessandro sa loob ng therapy room. Hindi ka pani-paniwala para sa kanyang edad. Binuksan ni Sofia ang pinto at pumasok. Nagulat siya nang makita ang kanyang ama na tumatakbo. Si Papa, tumatakbo! Sunod-sunod na tumulo ang kanyang luha. Clara, nagawa mo! Niyakap niya nang mahigpit si Clara. Noon, pumasok si Professor Luigi. Iba na ang kanyang itsura. Isang itsura ng pagpapakumbaba. Binibining Clara. Professor, nagkamali ako. Ganap akong nagkamali. Yumuko ang propesor. Kinikilala ko na ang tradisyonal na panggagamot. Naglabas siya ng mga dokumento. Maaari ka bang magbigay ng isang espesyal na lecture sa College of Medicine ng University of Rome? Napanganga si Clara. Ako po? Oo. Kailangang matuto ng mga estudyante kung ano ang tunay na panggagamot. Pumalakpak si Marco. Sa wakas, kinilala ka na rin. Sumisigaw pa rin si Alessandro habang tumatakbo. Ngayon, makakasayaw ko na ang nobya sa kasal ng anak ko. Nagtawanan ng lahat. Naalala ni Clara ang kanyang lolo. Siguradong nanonood siya mula sa langit. Ang nagawa ng kanyang apo. Tumunog ang telepono. Mula sa Pilipinas. Hello? Clara, anak! Masayang boses ng kanyang ina. Nakalabas na ng ospital ang lolo mo. Magaling na siya. Nanghina ang mga tuhod ni Clara. Umiyak siya sa tuwa. Talaga po? Oo. At sobrang ipinagmamalaki kanya. Lumapit si Alessandro. Hingal pa rin ngunit masaya. Balita ba tungkol sa lolo mo? Opo. Nakalabas na po ng ospital. Mabuti naman. Imbitahan natin siya sa Roma. Sa Roma po? Oo. Utang ko sa kanya ang buhay ko. Ang taong nagpalaki ng isang tulad mo. Ngumiti si Clara habang umiiyak. Tanaw mula sa bintana ang paglubog ng araw sa Roma. Ang pulang kalangitan ay nagniningning na parang isang basbas. Bukas, isang mas malaking entablado ang naghihintay. Ngunit pakiramdam niya, nanalo na siya. Araw ng kasal ni Sofia. Sa isang hardin, malapit sa St. Peter's Basilica sa Roma. Nagtipon ng mga bisita. Karamihan ay mga tanyag na personalidad sa Italia. Magsisimula na po ang pagpasok ng nobya. Anunsyo ng host. Tahimik na nakaupo si Clara sa likuran. Katabi niya ang kanyang lolo na dumating mula sa Pilipinas. Clara, apo, isang napakagandang bagay ang nagawa mo, bulong ng kanyang lolo. Dahil po sa inyo, lolo, tumunog ang musika. Ang wedding march. Tumayo ang lahat. At sa sandaling iyon, lumitaw si Alessandro, kasama si Sofia. Matatag ang kanyang paglakad. Walang pag-aalinlangan. Si Ginoong Rosie ba talaga yon? Naglalakad siya. Perpekto ang kanyang paglakad. Nagbulungan ang mga bisita. Magiting na naglakad si Alessandro sa pulang karpet. Hakbang-hakbang. Umiiyak si Sofia habang tinitingnan ng kanyang ama. Luha ng kaligayahan. Papa, parang panaginip. Ako rin. Anak. Noon, biglang huminto si Alessandro. Napigil ng lahat ang kanilang hininga. Huwag naman sana. Ang binti niya. Ngunit lumingon si Alessandro. Hinahanap si Clara. Clara, tumayo ka. Nagulat si Clara sa biglaang pagtawag. Ako po? Oo, ikaw.
Halika rito. Nanginginig na tumayo si Clara. Ngumiti ang kanyang lolo at tinulak siya ng bahagya. Lumakad si Clara papunta sa harap. Malakas na sinabi ni Alessandro, "Mga ginoo at ginang, ipakikilala ko sa inyo." Tumahimik ang mga bisita. Si Clara Reyes. Siya ang doktor na nagpagaling sa akin. Nagpalakpakan ang lahat. Isang malakas na palakpakan. Ang babaeng gumawa ng himala. Gamit ang tradisyonal na panggagamot. Nagkislapan ang mga camera flash. Naroon din ang mga reporter. Lumapit si Professor Luigi. May sasabihin din ako. Kinuha ng propesor ang mikropono at tiningnan si Clara. Nagkamali ako. Ganap akong nagkamali. Nagulat ang mga bisita. Ang mayabang na si Professor Luigi hayagang umaamin. Ang tradisyonal na panggagamot ay totoo. Pinatunayan ito ni Binibining Clara. Yumuko siya kay Clara, paumanhin, at salamat. Namuo ang luha sa mga mata ni Clara. Hindi niya inasahan na ganito ang magiging katapusan. Muling nagsalita si Alessandro. At may isa pa akong gustong ipakilala. Itinuro niya ang lolo ni Clara. Ang lolo ni Clara, isang dakilang manggagamot mula sa Pilipinas. Tumayo ang kanyang lolo. May tungkod, ngunit magiting ang tindig. Siya ang nagpalaki kay Clara. Ang nagturo sa kanya ng tunay na sining ng panggagamot. Muling nagpalakpakan. Itinaas ng kanyang lolo ang kamay para kumaway. Noon, isang kamangha-manghang bagay ang nangyari. Papa, sumasayaw ka talaga. Umiiyak na tumatawa si Sofia. Ang mag-ama, umiikot sa saliw ng musika. Umiiyak sa tuwa ang mga bisita. Himala, isang tunay na himala, bulong ng isang tao. Nang matapos ang sayaw, kinuha ni Alessandro ang mikropono. Mga kaibigan, ngayon ay kasal ng aking anak. Ngunit, tiningnan niya si Clara. Ito rin ang araw ng isang bagong simula. Anong ibig niyang sabihin? Magtatayo kami ng East-West Medical Integration Center sa Rome International Hospital. Nagbulungan ang mga bisita at si Binibining Clara ang magiging direktor ng sentro. Nagulat si Clara. Oo. Ikaw ang nararapat. Pumalakpak si Marco at sumigaw. Congratulations, Clara. Pumalakpak din si Professor Luigi. Kaya mo yan. Naroon din ang isang kinatawan mula sa Vatican. Lumapit ang Cardinal kay Clara. Nagkamali ako sa aking paghusga. Ang pagpapagaling ng Diyos ay dumarating sa iba't ibang paraan. Hindi makapaniwala si Clara. Totoo ba ang lahat ng ito? Lumapit ang kanyang lolo. Ipinagmamalaki kita. Clara, apo, lolo, ngayon, marami ka nang gagawin. Niyakap ng mahigpit ni Clara ang kanyang lolo. Kayo po ang nagsimula nito. Ipinagpatuloy ko lang. Ang paglubog ng araw ay nagkulay sa Roma. Sa ilalim ng pulang kalangitan, isang bagong kasaysayan ang nagsisimula. Ang sandali kung saan ang medisina ng silangan at kanluran ay nagiging isa. 6 na buwan ang lumipas. Araw ng pagbubukas ng East-West Medical Integration Center sa Rome International Hospital. Sa pasukan ng sentro, nakasabit ang isang plake. Nagniningning ang mga salitang East-West Medical Integration Center. Nakatayo si Clara na nakasuot ng puting Amerikana. Siya na ngayon ang opisyal na direktor. Direktora, Clara, handa na po ba kayo? Tanong ni Marco. Siya na ngayon ang bisedirektor. Opo, kinakabahan, pero handa na. Nagdagsaan ang mga reporter. Nagsimulang magkislapan ang mga flash. Umakyat sa entablado si Alessandro, naglalakad ng buong sigla ng walang tungkod. Ngayon ay isang makasaysayang araw. Sabi niya sa mikropono, ang araw kung kailan nagtatagpo ang medisina ng silangan at kanluran. Nagpalakpakan. Naroon din si Professor Luigi. Ngayon ay consultant na ng sentro. May sasabihin din ako. Kinuha niya ang mikropono. Ang mga pinaniniwalaan ko sa buong buhay ko ay hindi pala ang kabuuan. Tahimik na nakinig ang mga tao. Itinuro sa akin ni Direktora Clara.
Ang tunay na panggagamot ay nagmumula sa isang bukas na isipan. Namula ang mga mata ni Clara. Noon, dumating ang isang espesyal na bisita. Lolo! Tumakbo si Clara para yakapin siya. Magaling, Clara apo. Napakagaling. Hinaplos ng kanyang lolo ang buhok ni Clara. Nagsimula ang seremonya. Pumasok ang unang pasyente. Isang lola na may arthritis sa tuhod. Isang karangalan na ako ang unang pasyente. Nakangiting sabi ng lola. Inihanda ni Clara ang mga karayom. Pinapanood siya ng kanyang lolo sa tabi. Gawin mo ng may tiwala. Isa ka ng tunay na doktor ngayon. Pumasok ang karayom sa eksaktong punto. Nagulat ang lola. Oh! Mainit! Umiinit ang tuhod ko. Kasabay nito, nagsagawa ng mga pagsusuri si Marco. Bumababa na agad ang iyong inflammation levels. Isang perpektong pagsasama ng dalawang medisina, tanghalian, sa rooftop garden ng sentro. Mag-isang nakatayo si Clara. Tanaw niya ang buong Roma. Nahirapan ka para makarating dito ano? Lumapit si Alessandro. Lee, sobra po. May mga pagkakataong gusto ko nang sumuko. Pero nagawa mo. Itinuro ni Alessandro ang Roma. Pinamunuan ng syudad na ito ang mundo 2,000 taon na ang nakalipas. Ngayon po, isa pa rin itong dakilang lungsod. Ngunit ngayon, kinikilala na nito ang ibang sibilisasyon. Tulad mo, ngumiti si Clara. Tumunog ang kanyang telepono. Nanay, ang nakasulat sa screen. Hello? Clara anak. Napanood ko sa balita. Ang pagiging direktor mo, si nanay, si tatay, ipinagmamalaki ka rin. Ang anak daw namin, isang doktor na kilala sa buong mundo. Umiyak si Clara. Nay, pakiramdam ko po, isa na akong tunay na doktor. Mula pa noon, doktor ka na. Laging sinasabi yan ng lolo mo. Pagkatapos ng tawag, tumingin si Clara sa langit. Sumisikat ang araw sa pagitan ng mga ulap. Gabi. Sa auditorium ng sentro. Isang international medical conference. Tumayo si Clara sa entablado. The Buddha ng Baylang Kwantro. Magandang gabi. Ako po si Clara Reyes. Tumahimik ang mga tao. Mga doktor mula sa iba't ibang bansa. Ang kuwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ang himala ng isang pasyente. Ipinakita sa screen ang mga larawan ni Alessandro. Bago at pagkatapos ng therapy, sasabihin ko po sa inyo kung paano naging posible ang isang bagay na itinuturing na imposible. Isang oras ang itinagal ng presentasyon. Acupuncture, herbal injection, halamang gamot, electroacupuncture. Detalyado niyang ipinaliwanag ang lahat. Nang matapos ang presentasyon, tumayo ang mga tao. Isang standing ovation, isang kamangha-manghang presentasyon. Sigaw ng isang Amerikanong doktor. Gusto rin naming matuto. Nagtaas din ng kamay ang mga doktor mula sa Japan, Germany at France. Maaari po ba kayong pumunta sa aming ospital? Napuspos ng emosyon si Clara. Simula pa lang ito, ang isang bagong panahon kung saan ang medisina ng silangan at kanluran ay nagiging isa. Gabi na nang lisanin ni Clara ang sentro. Naghihintay ang kanyang lolo. Magaling Clara, apo, lolo. Simula pa lang po ito. Oo. Ngayon, ikaw na ang mamumuno. Naglakad silang dalawa sa mga kalsada ng Roma sa gabi. Umalingaw-ngaw ang tunog ng kanilang mga yapak sa mga batong kalsada. Lolo, may tanong po ako. Ano yon? Ito po ba ay isang himala? O isang agham na hindi pa natin alam? Ngumiti ang kanyang lolo. Pareho. Isang agham na nilikha ng pananampalataya. Sa isang gabing puno ng bituin sa Roma, isang bagong panahon ng medisina ang nagsisimula. Kamusta ang kwento ngayon? Saang lugar mo man ito pinakikinggan, iwan ang iyong kwento sa mga komento. Ang pag-subscribe at pag-like ay malaking tulong sa paggawa ng mga video. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayon.